Ay, ang pangalawang saying naman ng ating Panginoong Jesus ay makikita natin sa Luke chapter 23 verse 43. And then sabi din and he said to him, si Jesus, and he said to him, doon sa magnanakaw, truly I say to you, today you will be with me in paradise. So, ito naman po ay share po ng ating isang kapatid, si Sister Anika. Amen. Anika. Yan, Lord, kayo po yung magsalita. Hindi ko alam. Nung una pong sinabi sa akin ni Pastor Bong na, Anika, halika dito. Kasi isa ka sa na parang inaano sa akin ng Lord na magsalita doon sa 7 last words. Sa totoo lang po, sorry po Pastora, hindi po ako natuwa doon sa sinabi niyo. Kasi parang, nung sinabi niyo po yun, parang ang unang isip ko talaga, ito naman si Pastor, binigyan pa ako ng assignment eh. May stress pa ako dyan, mahirapan pa ako mag-isip kung ano pa yung sasabihin ko. Ganun po talaga yung naisip ko. Honest lang po ako, Pastor. Kasi ako po kasi yung tipo ng tao na siguro po lahat naman tayo. Ayoko po nung may iisipin pa. Ayoko po nung hindi ako komportable. Gusto ko po lagi akong komportable eh. Gusto ko yung hindi ako mahihirapan, hindi na ako mai-stress. So parang nung sinabi po yun sa akin, parang napaisip talaga ako, bakit ba naman kasi si Pastor naman talaga? Ayun po. Pero eto nga po, napabigay sa akin tong, truly I tell you today, you will be with me in paradise. At thankful din po ako sa opportunity na makapag-share tungkol sa isang tao na hindi piniling maging komportable. At hindi pinili na, alam niyo po yon, yung hindi niya pinili na doon lang siya kung saan yung madali. Dahil ginawa niya lahat para sa atin ng mga kasing selfish ko na ayaw nang nahihirapan. So, nung binabasa ko po to, paulit-ulit, sa totoo lang, hindi ko po maintindihan kung saan ko hugutin yung i-share ko sa inyo. Kasi isang linya lang yun eh. So parang sabi ko po, ano kaya yung i-share ko dito sa Truly I Say to You na to? Binasa ko po muna yung sa Bible yung concept ng crucifixion. So, nung time po pala ni Jesus, yung crucifixion ay isa sa pinaka-brutal at pinaka-nakakahiyang parusa doon sa Roman Empire. So, parang nakakakos po talaga siya ng extreme suffering at saka yung bago ka pa mamatay, it could last 4 hours or even days bago ka malagutan ng hininga. Tsaka ginagawa po siya publicly. So sa marami po talagang nakakakitang tao para i-humiliate o ipahiya yung ipapako sa krus. Para po siya sa mga lowest criminals, usually yung mga slaves and yung mga rebelde. Kaya po warning po yun, kaya siya ginagawa sa public na huwag gagayahin kapag yung mga nag-o-oppose sa Roman authority. Hindi lang po siya simbolo ng pagkamatay, kundi disgrace din, no? Dahil pag napako sa krus during that time, parang kahiya-hiya ka na po, grabe na talaga yung ginawa mo. So, nung pinako po si Jesus sa krus, parang itinrato po siya bilang isa sa pinakamalalang kriminal nung panahon na yun. Pero sa atin pong mga believers, yung symbol po nun is love, sacrifice, and salvation. So yung setting po ng promise ni Jesus nung na-crucify siya is kahit po nakakahiya yun, pero at least ginawa niya pa rin para sa atin. Nakumpara ko po ito dun sa dalawang magnanakaw, yung 2 thieves na katabi niya. So yung isa po dun, imbis na andyan na nga si Jesus nasa harap niya, kinwestiyon niya pa, hindi siya naniniwala. Ako po, inaamin ko dati ganun ako, no? Parang
Sabi po kasi nung thief dito, aren't you the Messiah? Save yourself and us. Kasi, syempre po noon, lagi ba nating parang china-challenge si Lord si Jesus na, sige nga Lord, kung talagang magaling ka, parang akala mo batang nakikipagpustahan na, sige nga Lord, bigay mo nga sa akin yung mga numero sa loto, kung talagang magaling ka, patamain mo ako gano'n. Kasi, di ba? So, lagi natin sa china-challenge, parang, kumbaga, andyan na sa harap natin yung katotohanan kung ano-ano pa yung iniisip natin, hindi natin pinapansin. So yun yung sabi ng unang thief, aren't you the Messiah? Save yourself and us. So parang minamak niya pa si Jesus noon, no? Hindi siya naniniwala. Meron pa siyang gustong mangyari yung maligtas siya nung araw na yon. Pero yung pangalawang magnanakaw, sabi niya, we are punished justly for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ito po minsan yung parang napakahirap sabihin para sa atin, no? Yung tayo pala yung deserve na parusahan para sa mga kasalanan na ginawa natin. Minsan kasi gusto nating isisi sa iba, may mga pagkakataon na parang sinisisi pa natin yung Diyos sa mga consequence ng mga ginawa natin. Pero yung isang magnanakaw dito, sinabi niya yon na siya daw ay napaparusahan dahil sa maling kasalanan niya. At in-acknowledge niya rin po na si Jesus ay walang ginawang kasalanan. Kaya sabi niya, alalahanin daw siya pag pumunta siya sa kingdom. So dito po nakikita natin na nagsisi talaga at nagkaroon ng repentance yung isang magnanakaw dahil pinakita niya dito na may takot siya dahil alam niya na ang bawat kasalanan ay may kabayaran naman talaga. At pinakita rin po dito na talagang naniniwala siyang walang ginawa si Jesus na kasalanan. Doon sa sinabi niyang, this man had done nothing wrong. At sinabi niya kay Jesus yon, yung faith niya, i-declare niya din, Jesus, remember me when you come into your kingdom. So nakita po natin yung pagkakaiba nung unang magnanakaw tsaka doon sa isa. Yung isa is, hindi siya naniniwala, parang sinusubok niya pa si Jesus. Yung pangalawa, in-acknowledge niya na siya'y makasalanan at tinanggap niya po na si Jesus lang ang kayang makapagligtas sa kanya. So dito po meron akong isang verse na parang connected dito na isisingit ko lang sa Luke chapter 15 verses 7. Sabi dito, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous ones. Actually, suot ko po yung t-shirt na yun. may endorsement. Nakalagay dito, He left the 99 for me. So, nung una po, parang naisip ko, ano ba yan? Sino ang mag-iiwan sa 99 na tupa para lang sa isa? 'Di ba? Sino kayang napapraning ang mag-iiwan sa 99 para lang hanapin yung isa? 'Di ba? Until I realize na yung isang tupang yun po, ay ako. Yun. So, parang doon pa lang po makikita natin na lahat ng bawat isa sa atin, ay importante para sa Panginoon, no? So, hindi siya tumitingin dun sa mga righteous lang, pero napaka-importante po sa kanya na kapag may isang sinner na tumalikod sa mga kasalanan at sinundan siya at tinanggap po siya. No? So, yun pong sinabi dito ni Jesus na truly I tell you today, you will be with me in paradise. Nakakatuwa kasi meron pong kasiguraduhan agad Sabi niya, truly, ibig sabihin, totoo talaga, I say to you today, ngayon agad. So, hindi na po pinagpaliban ni Jesus. Hindi niya sinabi doon sa magnanakaw na, ay, teka lang muna, bakit mag-ano ka muna, magdasal ka muna, ganyan. I-confess mo muna yung kasalanan mo. Pero hindi po sabi niya, today, you will be with me. So, hindi na siya mag-iisa kasi kasama niya si Jesus, di ba? Ang hirap po kasi nung, mag-isa lang tayo tapos wala pa si Jesus.
today you will be with me in paradise. So parang doon pa lang po nabigyan na agad siya ng certainty or assurance ni Jesus na ngayon ay nasa iyo na yung salvation. So nakakatuwa kasi biruin niyo po, wala siyang ginawa talaga eh. Yung magnanakaw na yon, hindi naman niya pinatunayan yung sarili niya dahil nga po malapit na siyang matigok din. Kaya yun. So, hindi na po niya napatunayan yung sarili niya through good works or anything. Pero, yun nga, dahil lang po sa faith niya kay Jesus na nagrepent siya, inamin niyang siya'y makasalanan, tinanggap niya po si Jesus. Nakuha niya po yung salvation. So, siguro po sasabihin nung iba, may narinig po kasi akong ganyan. Actually, meron po akong ibang sinesharean. Sabi niya, tsaka na ako magre-repent. Tsaka ako natatanggapin si Jesus pagka malapit na akong mautas. Sabi niya ganon. So, parang yun po, ang sinasabi dito kasi is, kailangan po wag na nating i-delay yung pagtanggap kay Jesus. Kailangan ngayon na kasi yung sinasabi mo na yan, hindi ka naman sure kung bukas gising ka pa. 'Di ba? Paano kung yung in-schedule mo na pagtanggap mo kay Jesus next year, hindi na mangyari? Diba? So, dapat ngayon pa lang. So, we should not choose salvation in deathbed because time of death is not certain. Tsaka, maganda po yung ngayon pa lang talagang tinatanggap na natin siya kasi marami pa pong tao, no, yung kaya nating dalhin kay Jesus sa pamamagitan nito, no. So may purpose po kasi kaya hindi kailangan kung kailan mamamatay ka na kasi hindi ka na magagamit ni Jesus kapag kung kailan mamamatay ka na, doon mo pa lang siya tinanggap. So yun lang po. Meron po ditong nakalagay na no matter how sinful you become, God is always ready to receive with mercy every sinner who truly turns to Jesus in faith. Don't let feelings of sinfulness or unworthiness stop you from coming to Jesus. You've come before Him not because of what you've done, but because of who He is. So yun lang po. Nasa atin po yun kung gusto natin maging katulad ng isang magnanakaw na nagmak kay Jesus or yung isa na tumanggap at nakakilala sa Kanya. Yun. Para sabihin niya po sa atin, truly I tell you today, you will be with me in paradise. Yun po. Hallelujah. Alam nyo, isa doon sa 7 last words ng ating Panginoon na nabibless ako itong second word na to. Talagang makikita mo na there and there mismo, at the moment na lumapit ka sa Panginoon, hindi naman sinasabi ni Lord na, sandali, pag-iisipan ko muna. Yung sabi nga ni Sister Anika, kailangan patunayan mo muna. Hindi. Andun agad yung kanyang pangako. Amen. Today, yon. Kaya sinasabi rin ni Lord na today is your day of salvation. Huwag na natin ipagpaliban. Ngunit dyan sa invitasyon na yan ng Panginoon sa atin, tulad nung dalawang magnanakaw, nandun ang pagpipili. No? Anong pipiliin natin? Kaya nga hindi ba sa ating mga, lalo na pag Sunday service, madalas yung naririnig sa akin, the choice is yours. Nasa atin po ang pagpili. Tulad din saan ka papanig? Doon sa magnanakaw na nandun yun na nga, nakabitay, nakaano na nga siya, nandun pa rin yung pagyayabang, hindi ba? O doon sa isang magnanakaw na nagpakumbaba, na inamin niya, tinanggap niya ang kanyang pagkukulang. Amen. Yung kanyang kasalanan. Nandun ang niya na wala siyang magagawa, no? Kaya sabi nga niya, Lord, remember me. Amen. Yun. So, itong word na to, itong salitang to, itong pangalawang salitang to is, I always look at it as an invitation. At yun po, ini-invite tayo ni Lord. Amen. Kaya lang, nasa ating pong desisyon. Amen? And I hope doon sa
encouragement po ni Sister Anika ay meron po tayong natutunan, amen, at na-inspire tayo, amen. Pero hindi ko alam yun, Anika. Di bali, i-assign kita uli.